Magandang araw po sa ating mga minamahal na kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Narito na naman po tayong muli para sumagot sa ating mga katanungan. Pero bago yan, sa mga hindi pa nag-subscribe, pwede po bang pakiclick muna ang ating subscribe button? Maraming salamat. Para sa mga nanonood ng vlog natin ngayon, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa work suspension. Yes. Pag-usapan natin. Dapat ang pagsuspende ng trabaho kapag may ulan, hindi lang para sa government employees. Di po ba? Palagay nyo, dapat pati sa private employees na. Di ba? Kasi anong meron sa private saka sa government? Diba? So sa mga private sector diyan, dapat daw kasi dapat daw sa sariling company or employer ang magsuspende ng trabaho. Tama naman. Yung mga private sila yung magdideklara ng suspension. Pero ano nga ba ang pinagkaiba nila? Yan, tingnan natin maigi. Parehas naman empleyado, parehas nagtatrabaho. Ang tanong, paano kung walang consideration ang employer? Di po ba? Na kahit umuulan, bumabagyo, o bumabaha, hindi nagsususpende. No? Paano ang mga employees na hindi taga-gobyerno? Napakahirap po mga mahal ko mga mahal. Dapat i-implement ang suspension sa lahat. Diba? Government man yan or private sector. Kasi tingnan niyo po, kawawa, ano ko lang po Kasi pag government kaagad, na nagtatrabaho ka sa government, pag umulan yan, pag umulan, bumagyo, sususpendehin. Diba? Ang bilis, suspendehin. So, dapat nilang naman kasi nga ang mapapano dito is yung nagtatrabaho, no? Pero yung paano yung sa private sector, di ba? Hindi po ba dapat parehas kasi parehas naman nagtatrabaho Bakit ba yung dinadaanan ng government employees saka yung private sector, di ba parehas? Hindi ba diyan bumabaha? Unang-una, yung mga nagtatrabaho kasi diyan, yun yung naghihirap, no? Kasi susugod at susugod sila kahit umuulan man yan, bumagyo, no? Walang suspension na tinatawag kasi nga private daw paano nga kung ang mga private sector ay wala silang pakialam kumbaga sa nagtatrabaho, walan man yan o bumagyo, pumasok kayo, diba? Ganyan na, walang pakialam. So dapat ang sa akin lang, dapat government man yan o private sector man yan, dapat pag sinabing sinuspende ang government, dapat kahit yung private sector, nyo na kasi ang nagsasacrifice dito, yung mga tao, pwede naman mag-work from home. Di po ba? Kasi kawawa nakikita ko kasi, alam mo kasi ganito. Nakikita ko kasi pag months na nagbabiyahe ako, susundo ang lakas ng ulan, no? Ang hirap kasi ang iba nakikita mo wala na talagang masakyan. Tapos ang mahirap nito, ikaw mismo, kung may sasakyan ka man o motor man yan, baha na rin yung dadaanan mo. Isa pa rito, yung mga butas-butas dyan, hindi mo alam na may butas na pala, napakadelikado. Dapat pag napakalakas na ng ulan, sinuspende na ang pasok sa government, dapat pati ang private sector. Hindi yung government, pares naman kasi nagtatrabaho ano sa palagay nyo? Para sa mga private sector, sa mga employees, payag po ba kayo na dapat i-suspended na lang din? Kumbaga, i-considered na lang natin, di po ba? Kasi yung kaligtasan, no? Kasi imagine mo, uuwi yan, wala kang masakyan dahil walang mga masasakyan. Anong oras na yung uuwi? Di ba? Pagkatapos yan, papasok na naman ng umaga yan. Ilang oras lang ang tulog.
tapos ito pa rin sa pagpasok. So dahil nga walang hindi suspended, kailangan makapasok, makarating ano man ang gawin mo, ano man ang nasakyan mo para makapagtrabaho ka lang. Di po ba? So dapat para sa akin, pag sinuspende na lahat, dapat lahat, private man yan o government. Di po ba? Oh. So para sa may mga katanungan dyan, mag-comment po kayo, no? At siguradong sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya. Kasi, tingnan natin, para malaman natin na broadcast natin to, no? Kasi naawa rin ako talaga. So, ganun na lang po, ano? Comment lang po kayo dyan. Hanggang dito na lang po muna. Hanggang sa muli, Robert Caballero agad. Tandaan, pag may tanong, sagot agad. Marami pong salamat sa inyo. Ingat palagi.